Si former House Speaker Martin Romualdez ang mastermind ng flood control scandal ayon sa Office of the Ombudsman. At ang sabwatang Romualdez at Saldico daw ang ugat ng iskandalo. Pero si PBBM tila absuelto. Walang overall mastermind. I don't think there's an overall mastermind. Kasi nga, di ba, ano to driven by greed. Sir, last week, sir, na-interview si former Governor Chavit Singson and he was saying na tinuturo niya po kayo na alam nyo kung sino yung mastermind, and then he was saying na kapag hindi siya inimbitahan ng Blue Ribbon, ibig sabihin may pinagtatakpan. Senador Ping Lacson, huling-huli ni Chavit Singson na may pinagtatakpan na. Welcome back to Kaakibat TV. Nitong nakalipas nga ng mga araw ay kinagulat ng publiko ang tuloy-tuloy na pasabog mula sa opisina ng Ombudsman ukol sa usapin ng kontrobersya sa flood control scandal na kung saan diretsahang pinangalanan si dating Speaker Martin Romualdez ang pasimuno o mastermind sa bilyong-bilyong piso na kickback scheme mula sa kontrobersya ng flood control scandal. Si former House Speaker Martin Romualdez ang mastermind ng flood control scandal ayon sa Office of the Ombudsman. At ang sabwatang Romualdez at Saldico daw ang ugat ng iskandalo. Pero si PBBM tila absuelto. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Acting in conspiracy kung ilarawan ng Office of the Ombudsman ang nangyaring korupsyon sa flood control projects sa pagitan ni former House Speaker Martin Romualdez at puganteng si Zaldico. Ayon sa complaint affidavit na isinampan ng Office of the Ombudsman noong April 20, tinatayang aabot sa 56 billion pesos ang umano'y ill-gotten wealth na nakuha ng dalawa mula 2022 hanggang 2025. Sa mga panahong ito, House Speaker si Romualdez habang chairperson ng House Appropriations Committee si Ko. Ayon sa affidavit, coordinated acts ang ginawa ng dalawa. Kung pagbabasihan daw ang mga ebidensya kasama ng statement ng mga lumutang na witnesses, tila inimpluwensyahan o inudyukan ni Romualdez si Ko na manipulahin ang public infrastructure funding. Nagsabwatan daw sina Ko at Romualdez sa pagbuo ng sistema para makakolekta ng kickbacks mula sa mga proyekto. Kabilang daw dyan ang naging pag-amin ni Ko na mayroong monthly quota na 2 billion pesos na regularly ay idinideliver daw sa mga property na pagmamayari ng dating House Speaker. Ayon sa affidavit, by virtue of his position and authority bilang Speaker, si Romualdez daw ang nag-udyok kina Ko at iba pang public officials na gumawa ng umano'y acts necessary to implement the scheme. Kabilang daw dyan ang identification at insertion ng project sa national budget, ang pamamahala sa kanilang approval at funding at ang imposition and collection ng kickbacks. Pero paninindigan ng Office of the Ombudsman sa complaint affidavit, hindi ligtas sa krimen si Ko, lalo na't active and knowing daw ang kanyang partisipasyon. Ayon sa affidavit, si Romualdez ang tinuturong mastermind ng flood control scandal. Kabilang sa mga pinagbasehan nito ang mga statement ng naglahong Senate witness na si Orly Gutesa at publicly posted videos ni Ko kung saan ikinanta niya si Romualdez at pinsan nitong si PBBM, pero hindi kasama ang Pangulo sa complaint affidavit matapos ang investigasyon ng Ombudsman. Ngunit kahapon May 6, 2026 ay kakaibang Ping Lacson ang humarap sa media na ayon pa sa kanyang binitiwang salita ay diretsahang sinabi nito na walang overall mastermind sa kontrobersya ng flood control scandal na kung saan maraming netizens ang napatasang kilay sa kanyang sinabi. Walang overall mastermind. I don't think there's an overall mastermind. Kasi nga, di ba, ano to driven by greed. Tsaka sabi ko nga, di ba, parasitic Para bang walang tigil na ng but merong organized na grupo, pero within a certain agency, within a certain district engineering office like the Bulacan. Yun, talaga sindikato yun. Kasi meron, sir, as we know, merong gustong antumbukin, sir, yung former speaker hanggang kay presidente. Yun ang gustong Well, if tumbukin. they have the evidence, present nila. Magdala sila magtrabaho rin sila na maghanap sila ng ebidensya kung sinong gusto nilang tumbukin. Ako, wala akong gustong tumbukin. Dumarating sa akin yung mga nagre-report. Based on evidence, walang isang taong pwedeng mag-command sa lahat ng RD, not even the DPWH secretary, na ito. Merong mastermind. Sa Bulacan may mastermind. Sa Mindoro may mastermind. Pero may mga interlocking parang interventions na ako, maglagay ako dito sa region mo, meron ako dyan. Isang tao, maglagay ko sa region mo, meron ako dyan. Merong ganon. Sir, balikan ko lang po yung sa mastermind.
Meron ho ba kaya nga talagang mastermind dun sa flood control scam o kanya-kanyang I lakad po think ito? bawat region or bawat district engineer merong mastermind. Pero yung Like for example, di ba testimony ni Henry Alcantara, sa Bulacan First District Engineering Office pa lang, ang nai-allocate ni Saldico, 35 billion. Kaya nga nakiusap siya, hanap po kami dyan sa karating probinsya, yung ibang mga DEOs, kasi baka ma-obvious na tayo na lumolobo na dyan sa Bulacan. So yun, so sino mastermind doon? mastermind sa Walang bawat overall baluarte. mastermind. I don't think there's an overall mastermind. Kasi nga, di ba, ano to eh, driven by greed. Tsaka sabi ko nga, di ba, parasitic eh. Para bang walang tigil na ng but merong organized na grupo, pero within a certain agency, within a certain district engineering office, like the Bulacan. Yun, talaga sindikato yun. Kasi meron, sir, as we know, merong gustong antumbukin, sir, yung former speaker hanggang kay presidente. Yun ang gustong Well, if tumbukin. they have the evidence, present nila. Magdala sila magtrabaho rin sila na maghanap sila ng ebidensya kung sinong gusto nilang tumbukin. Ako, wala akong gustong tumbukin. Dumarating sa akin yung mga nagre-report. Siyempre, papatulang ko yung kung merong sense. Kung wala naman, ini-ignore ko na lang eh. Ang dami nga mga sumusulat sa amin eh. Nagre-report. Pero, makatotohanan ba? Is it worth our time, our effort? Kung hindi, edi, but, we spend time verifying or validating. Kung wala namang silbi, ba't sasayang yung oras ng komite? Apo. And then, sir, isa na lang. Sir, yung tatlong kasamahan po ninyo, tatlong incumbent senators recommended for further investigation for possible cases. Hiningan po ba sila, sir, ng comment or are you encouraging them, giving them a chance para sumagot din, para sa possibility na mabago pa yung recommendation? Of course. Kung nagpirma lang sila, that's their platform to defend themselves. Habang nag-interpolate, di sabihin nila, hindi totoo yan kasi ito, kaya baka pwedeng strike out natin dyan sa record ng committee report or partial committee report, yung portion na ako nire-recommend. Di ba mas mainam yung ganon? Walang naging ganong request, sir, na from the three? Wala. Kasi kung umabot kami sa interpellation, sa amendment, at makatwiran yung kanilang amendment, natanggalin mo yung pangalan ko dyan, dahil hindi totoo yan, ito yung aking depensa, at nanalo sa botohan, halimbawa, or na-convince ako as chairman, sponsor, sabi ko, accepted. O di tanggal yung pangalan na sa final, yung sa adopted committee report. Sir, Walang ganun eh. So, bukas pa rin po kayo and are you encouraging them? Definitely. You're encouraging them, sir. Yeah, gusto natin yung healthy discussion healthy deliberation. Para maliwanagin talaga natin, marinig natin lahat ng sides. Kasi sa amin, based lang doon sa nag-gather namin sa mga committee hearings. Okay na? Okay. Badet and then Marlon. Badet, ikaw. Ano po tayo kay Saldico? Sir, ano pong nakikita niyong kakulangan ng government sa pagkikipag-coordinate sa Interpol? Kaya malaya pong nakaikot-ikot si Saldico sa iba't ibang bansa. Too late the hero. Masyadong delayed yung reaction. And again, I cannot understand why the Secretary of Justice would go there himself. 1 week or how many days later, after the discovery na si Saldico was apprehended by German authorities and turned over to the Czech Republic authorities. Dapat yon agad-agad at first instance na na-discover, di ba dapat tinawagan natin yung embassy kagad doon? Alamin nyo kagad nasaan, anong problema, kailan maiuwi. I think that's one parang shortcoming na nangyari rito. Pero hindi indication yun, sir, na hindi sila serious or sincere dun sa... I don't want to comment on that, but yun ang nakita kong shortcoming kasi why did it take that much time before they actually exert effort para alamin man lang kung nasan si Saldico. At saka yung Interpol, ang tagal na yung request na yan eh. Mhm. Dapat yan, kasi nakita ko doon yung bagong PCTC, yung transnational. Late na rin siya eh. Kung noong sinabing si Saldico
apprehended nando sa Czech authorities, apprehended by German authorities. Dapat lumipad na yung PCTC o nag-coordinate na sa Interpol. Kasi ng counterpart natin as far as the PNP. Sa NBI, may sarili rin silang parang relationship sa Interpol. Dapat day one, pumunta na yung o nag-inquire ng PCTC at nag-request na ng red notice. Bakit noon lang dumating sa presscon? Kita ko si Prestosa, General Prestosa. Late na rin eh. Dapat yun ang pinalo up. Ako nga, nung inisyon ako ng warrant of arrest ni XPGMA, parang a few days, nasa red notice ako eh. Bilis. Kaya lang, di na akong nahuli. Mas mabilis. Mas mabilis sila sa akin. At least yung panahon na yun. Kaya na mabilisan na ganun. Kasi nandyan lang yung headquarters ng Interpol sa Lyon, sa France. Nandun eh. May Pilipino pa nga tayong nandun eh. Na nasa Interpol eh. Ano ba yung, even before he was apprehended, dapat meron na tayong coordination directly with the Interpol. Ito yung voluminous documents na kailangan namin si Saldico to answer for certain crimes. Ewan ko, why they did not do that. Sir, hindi naman kaya deliberately mabagal? Hindi ko alam, basta't mabagal. Hindi natin masabi kung deliberate, sir. Yes, sabi ko lang, basta't mabagal. Hindi natin alam kung deliberate o hindi. Okay. Okay ka na ba, Deb? Marlon Merimon. Sir, yung may binabanggit kayo kanina na tingin nyo masyado mababa yung kung ano yung ipinangako ni Alcantara at saka ni Yusek Bernardo Yeah. ibalik. Tingin nyo, sir, mga magkano dapat for you maging acceptable? Hindi ko ma-second guess kung ano yung amount mismo, pero yung as reported, kasi alam naman natin yung kung magkano yung pinangako ng restitute. Ano? Yung 1 billion kay Bernardo, maliit yun. Yung 200 o 300 kay Alcantara, maliit yun. And should the DOJ set a deadline for them to Well, return the money? Alam mo, mahirap namang pangunahan natin kasi sila yung nag-negotiate. DOJ did their own due diligence. Baka yun ang findings nila. Sa akin, sarili ko lang yon, based on my, dealings with Bernardo and Alcantara. Particularly Yusek Bernardo. Basta sa akin lang, in my own judgment, I may be wrong, I may be correct. Sa tingin ko, maliit. Sa patuloy nga ng tanong ng media kay Ting Lacson, ay natanong ito ukol sa payag ni dating Ilocosur Chavit Singson na diritsahang sinabi na may alam mismo ang mambabatas kung sino ang mastermind sa kontrobersiya. Para sa buong kwento, narito ating panoorin ang video. Narito ang video. Sir, last week, sir, na-interview si former Governor Chavit Singson and he was saying na tinuturo niya po kayo na alam nyo kung sino yung mastermind. I'm not Superman. Asa lang ako sa mga resource persons. Hindi ko alam kung sino mastermind. No? I think that's speculative. And then he was saying na kapag hindi siya inimbitahan ng Blue Ribbon, ibig sabihin may pinagtatakpan. Well, that's his opinion. But I'm saying, wala. Open naman ako eh. Di ba lagi naman ako open? Pero mag-present ka na, huwag niyo sayangin yung oras ng komite. Kung meron kayong pinanghawakan, pwede kayo mag-attend. Look, we requested him to send or submit his draft affidavit. Yun lang ang request namin eh. Hindi naman nagsasubmit. Sir, Kasi ayoko na maulit yung kay Orly Gutesa na doon mismo sa hearing, kino-coach. Ang pangit ng pangitain eh. Mas maganda yung pulido, may hawak kaming o kung sino man ng draft affidavit para tukoy na yung tanungan. Hindi yung nawawala yung page tapos iko-coach. Di ba ang pangit sa public? Sir, the special panel of investigators po ng Ombudsman has already recommended the filing of plunder and other criminal charges against Saldico and then former Speaker Martin Romualdez, identifying them as masterminds of this scam. Well, probably they have the evidence to, to support their case. Ano? Pero it's up to them. Kasi hindi naman limited. Marami kami nasubmit sa Ombudsman. Katunayan, yung dalawang privilege speeches ko pa lang, pinauna ko na yung yung file
binigay ko na sila DOJ, Ombudsman, pinauna ko na doon. Hindi pa si Ombudsman Remulla, yung acting pa lang noon, yung dating Deputy for Visayas, siya yung Si acting. Vargas. Yeah, he was here during the budget deliberations. So, dumaan sa office ko, sabi ko, kasi I learned from the AMLAC that they cannot initiate freezing of assets and bank accounts until or unless merong formal complaint na nakafile, at the very least. So sabi ko kay Acting Ombudsman Vargas, sabi ko, bibigyan namin kayo nito para at least maidakit nyo para meron na kayong ground to request AMLAC para mag-issue ng freeze order o mag-request sa CA ng freeze order. Ganun na nangyari. So even noon pa, hindi ko rin alam yun eh. It was only during our, my conversation with the AMLAC, Executive Director Matthew, at the time, David, nasabi niya, sabi ko, ano ba yung requirement nyo para mahabol natin kasi naghahabol tayo rito. Kasi this is out in the open and baka maalis na yung mga assets. Sabi niya, at the very least, we need a formal complaint na nakadakit sa DOJ or sa Ombudsman. So knowing that, ako yung nag-initiate pa nga kay Acting Ombudsman Vargas, ito yung file, idakit nyo na kung pwede. Sabi niya, bukas na bukas idadakit ko ito. At saka, isa daw po sa ginamit nila yung testimony ni Gotesa and then yung sinasabing 18 former marine Sabi ko, personnel. that's her call. Ano? But That's her call. should this settle the concerns, questions regarding the credibility of those people? Well, sa akin, yung 18 Marines, ex-Marines, sinabi ko na ito, 805 billion pesos. Parang physically impossible na ma-deliver mo in such a short period of time. Computation nga, di ba, 5 years. Now, kung merong ibang computation o meron silang alam na iba at sinama nila yun, that's their call. Kasi after all, sila yung magdidetermine ng probable cause. Hindi naman yung Senate ang magdidetermine ng probable cause eh. Yung sa amin, recommendatory kami kung sino yung pwedeng mag-undergo ng preliminary investigation, kung sino yung pwedeng i-further investigation o i-fact finding, yun na sa amin. Hindi naman kami prosecutor eh. Mas alam nila yung trabaho ng prosecutor. Okay, before Merriman, sir, ano yung possibility na bago mag-adjourn si NIJE, magkaroon ng another hearing of Blue Ribbon Committee? Big possibility kasi nga yung sa ibang lugar Visayas, Mindanao, kung merong mga ma-discover doon na mga ghost pa rin o kaya substandard, we will pursue para lang may pakita natin na hindi lang limited sa Luzon yung ghost projects at saka yung substandard. Tapos yun nga, yung para makita natin na pati yung mga issue ng mga allocables na uuwi rin sa mga ghost at saka substandard. So sir, kahit wala pang enough signature yung partial report, pwede nang mag-resume ang session? Yes, we can. Depende sa, sabi ko nga, di ba? Once ay mailabas ko na rin to, kahit through a privilege speech, we can resume the hearings. Okay, Merriman. Sir Merriman Reyes from One News 1 PH po. Sir, yung sa partial committee report, balikan ko lang po. So, kulang pa po ng 2 signatures. Tapos nabanggit nyo, more likely meron from the minority na nagsabi sa majority na huwag munang pumirma. Do you think ito po ba ay pwedeng magresulta to another Senate leadership shake-up? Meron po bang senador sa inyong lumapit na nagsabing, di mo na ako pipirma kasi baka natatakot akong magkagulo-gulo ulit yung liderato? Wala namang nagsabi ng ganon. Pero you could be right. Ano? Baka iba nag-aalanganin din. Baka magkaroon ng kanya-kanyang dahilan. Sabi ko nga, I also understand whatever reasons. Whatever reasons, kanila yon, unless proven otherwise, valid yung reason nila. Pero sir, kung mauwi po ba doon, do you think kayang kunin yung numbers para magka-changes against the Senate leadership? Well, sa akin, kung mangyari yon, di balik ako sa 5th floor. Sinabi ko na yung staff ko eh. Ready kayo mag-pack up, balik tayo sa 5th floor. From 6th floor. Galing naman tayo talaga sa 5th floor. Siksikan ulit tayo doon. Sanay naman kami. Sanay minority, majority. Pareho naman sweldo eh. Ingmar and then Mean? O Mean before Ingmar? Sino ba? Hindi na tanong na sir yung meron na po bang possible date for the next week? Wala pa. We're still, consolidating lahat ng documents. Parang hindi na-cover sa first 8 hearings.
i-pursue natin sa succeeding hearings. And yung allocables nga, sir. So, Yeah, balik that's one issue. kung makakakuha na ng enough information about supposed irregular flood control projects sa Visayas at Mindanao, Yeah. doon lang po magkaka-next hearing. Yeah, hindi lang Visayas Mindanao. Kung merong allocables na nauwi sa GHOST at saka sa substandard, we may resume the hearings. Sorry, sir. Before sinidi, adjournment. Yeah, kasi meron pa naman kaming window. Dahil sabi ko nga, kasi ngayon nag-interpellation, nagde-deliberate sila sa plenary sa House, hindi agad-agad matatransmit yun eh. Kasi assuming na matapos yung kanilang deliberation, so give or take 1 week, so next week, sabihin natin May 14, May 15, matransmit. Hindi naman pagka-transmit while mag-constitute kami into an impeachment court, hindi naman nag-adult trial eh. May proseso pa yan, may procedure pa yan na papadala mo ng summons yung respondent to comment. After 10 days, papadala mo yung prosecution to reply, di ba? Tapos may stipulation ng between the two panels, defense at saka prosecution, that will take another a few days more. So yung calculation namin, kung halimbawang mga middle of May, may transmit, parang nasa mga, I think makapagbakasyon pa kami after ng break. May chance pa. Na hindi pa magta-trial. Sir, napunta tayo sa impeachment. Earliest po, sir, ng trial. Mahirap mahirap eh. Kasi hindi natin alam mangyayari sa House eh. Hindi nga natin alam kung magkakaroon ng 1/3 votes doon eh. Before lang ako bumalik sa impeachment, sir, yung walang overall mastermind, sabi nyo, why do you say that, na walang talagang isang malaking taong nag-uudyok at nagko-command sa mga to, kundi regional mastermind lang? Based on evidence. Based on evidence. Walang isang taong pwedeng mag-command sa lahat ng RD. Not even the DPWH secretary na ito. Merong mastermind. Sa Bulacan may mastermind. Sa Mindoro may mastermind. Pero may mga interlocking parang interventions na ako, maglagay ako dito sa region mo, meron ako dyan. Isang tao, maglagay ko sa region mo, meron ako dyan. Merong ganon. But sir, kung si Zaldico yung nag-aalat ng karamihan sa pondo, Siya yung APRO eh. Opo, ano pong tawag sa kanya? Hindi ba siya ang mastermind? Hindi siya considered as mastermind? Depende sa evidence to be presented. If it comes to that, and he is identified to be the, overall parang manipulator, o di, so be it. Pero yon, hindi mo pa rin siya ma-attribute na mastermind. Harap lang siya sa napakaraming, tawag dito, counts ng kaso. Meron siyang plunder sa Bulacan, may plunder sa Mindoro, may plunder siya sa kung saan man. Yun na lalabasan. So, series or number of counts of cases na involved siya. Pero would that make him the mastermind? I don't know. Pero yung mga regional mastermind, Pag sinabing mastermind, fully organized, parang mafia, na lahat na sa'yo susunod. I don't think so kasi merong mga hindi niya rin kayang, probably hindi ko sigurado, based on evidence, meron din talagang particular congressman, not necessarily Zaldico, congressman contractor, na nagmamanipulate siya within his sphere or area of influence. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!